Okay, so dito tayo ngayon sa may barangay Santa Elena dito sa Goni, Bulacan. Dito ako madalas tumambay, magpahinga, magmuni-muni. Eto dito sa part na to. Sobrang nakaka-relax kasi dito. Pag naghahanap ako ng katahimikan o mas tahimik, and dito ako nagtatambay. So ngayong araw, papunta ako ng Bulacan. Hindi naman siya ganun kalayo dito sa amin. So mga 1 oras or wala pa yung biyahe natin papunta doon. Pero dahil palabas ako, sama ka na kayo sa paglibot ko dito sa part dito sa amin sa Bulacan. Kaya alis tayo ngayon. Lalabas na lang tayo. Talaga naman. Dun nga pala sa mga nakakapansin ng mga upload natin, hindi kasi tayo focus sa nature lang. So adventure tayo, nakamotor man o hindi. Kino-content din natin yung mga iba't ibang mga interesting na bagay katulad ng mga in-upload natin noong nakaraan. O kaya may kinalaman sa history na pwede tayong may mga matutunan. Kaya ayan, sa mga nakakapansin sa mga upload natin ito nakakaraan, hindi lang tayo puro nature adventure. So iba't ibang klase ng mga adventure yung mga ina-upload natin o binablog natin. Kaya meron tayong mga ganyang mga content, diba? Basta interesting naman, pwede natin yang isama sa vlog natin, nakamotor man tayo o hindi. Sobrang traffic dito ngayon. Ginagawa kasi yung ilang parte ng kalsada dito sa papunta ng Malolos bayan na to. Okay, so dito na tayo sa may gawing Malolos. Eto, papunta to ng Kabayanan. Kapag dinire-diretso nyo tong kalsada na to, ayan. Tapos dito sa kanan may lusot din dyan dito. Papunta pa rin to sa Kabayanan. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, itong Malolos, napakarami ditong mga ancestral house. Ayan. So kung gusto nyo magbalik tanaw, parang nagbalik kayo sa mga lumang panahon. Ayan, katulad nito. Ito yung bahay paaralan ng mga kababaihan ng Malolos. Ito. So sabi dito sa pook na ito, dating nakatira ang angkan ng mga Reyes na kinabibilangan ni Rupina, isa sa mga kababaihan ng Malolos na naghain ng petisyon kay Gobernador General Valeriano Weyler na makapag-aral ng wikang Kastila. So ito pala yun, itong bahay paaralan ng mga kababaihan ng Malolos. Nakasulat din ata ito sa libro ni Dr. Jose Rizal. Ang gandang bahay nito. Dito pa, marami pa rin dito. Katulad na lang nitong isang bahay na to. Nakalimutan ko kung kaninong bahay to. Ayan, nasa harap natin na to. Napakaganda din niya. Nami-maintain pa rin nila. May tagapangalaga pa rin kasi nung bahay dito. Dito lang may mga nangangalaga dito. Tapos dito part, yung tinatawag dito na Bautista House. Eto. Dito nag-shooting dati yung Maria Clara Ibarra. Dito sa mismong bahay na to. Ayun napakaganda din yan. Ito talaga, pati yung mga pintura ayos na ayos pa. Talagang inaalagaan nila yung mga historical places dito, tsaka yung mga lumang bahay dito. Meron pa ditong mga ibang
parte katulad nito, ayun. Ang ganda din nung ancestral house na to. Silipin din natin. Tingnan natin saglit dito. Yung iba, hindi ko lang alam kung natanggal na rin dito. Ayan, ito, Bistro Maloleño. Ayan, oh. So, kainan yata to. Heritage siya. Cuisines. Ayan. Ang ganda. Tapos, pati dito sa mga ibang kalapit dito. So, halos pagpasok niya dito sa part na to, mga ancestral house yung makikita niyo dito. Kaya pag gusto nyong tingnan to, or gusto nyong makakita ng katulad ng halos ng sa Bigan, Intramuros, so may mga pagkaganon yung itsura dito dahil nga magkakadikit yung mga lumang bahay or ancestral house. Ito yung katedral. Ayan, sa harap natin. Tapos, dito palengke na to, Kabayanan. Ito yung mga bahay dito. Pagka gusto nyo tingnan, gusto nyo makakita ng mga ganong itsura. Kaya pagpasok dito, ganun yung mapipil nyo sa lugar na to, sa part ng Malolos na to. Kaya kung malapit kayo dito, ito, pwede nyo tong pasyalan. Pwede nyo tong tingnan. Tingnan natin tong ano na to. Ayan, Secretaria de Fomento. Sa tahanang ito ng mga Santos Bautista, naluklok ang kagawaran ng pagpapaunlad na pinamumunuan ni Don Felipe Buen Camino Sr. sa panahon ng mga pamahalang panghimagsikan 1898. Ayan. So ito yun. Ito pa yung isa, oh, kulay pink. Ayun pa pala yung isa sa likod. Ito pa. Ito yung mga bato nito, oh. Hindi ko lang alam kung original pa tong mga bato nito. Ang gaganda ng mga bahay. Pati dito sa daan na to, ganun din. So, ito yung gilid ng Bautista House. Dito nire-renovate, inaayos yung ibang mga ancestral house dito sa gilid na to. Pati itong sa katapat niya. Alam mo kung mga heritage kasi yung iba dito, kaya kailangan nilang ayusin. Bawal gipain yung mga heritage, ang pagkakaalam ko. Kahit mga tawag dito, arko, ayan, basta may kinalaman sa heritage. Yun, oh, ang ganda ng mga bahay talaga dito. Okay, so approaching na tayo dito sa Pabulacan na tayo. Nadaanan na natin yung Santo Cristo tsaka yung Matimbo. Inabot na tayo ng hambon dito sa daan. Ayan, Bulacan na tayo. Buti na lang, hindi lumakas yung ulan. Buti hambon lang. Pero sana mamayang pauwi tayo, huwag pa rin tayong ulanin. Dahil pag lumakas to, masansisiw na naman tayo mamaya nito. Ay! Tao po! Tao po! Kuya, pinapunta ako ni Ma'am, Tansi Cheng. May pipikapin lang ako kay, Lasadik. Ako po, Lasadik po. Okay, so andito na tayo. Hindi ko alam kung dito, wow! Ang ingay! So hindi ko alam kung dito yung kasi dati doon kami sa 7-Eleven, pero ito kasi tahian din nila. So dito na ako kumonta kasi hindi pa nagre-reply si Ma'am sa last na message ko. So andito na tayo. Okay, so ito na pala, ito yun bro. Ayan. Ang bigat ah. Mukhang may mga dito, kargamento. Salamat bro ah. Ayan, so ano pangalan mo bro pala? Glenn Liwanag. Si Glenn. Salamat bro ah. Yes. Sige bro, ingat din ah. Ayan. Thank you. So eto, nakuha na natin. Ito yung mga bag. Yung iba kasi dito, hindi ko alam kung bago.
Tapos yung ni-request natin na top box bag, mukhang ito yun. Kasi ang laki nito eh. Eh, lagi kong gamit, nilalagay ko sa ibabaw ng box kasi ang daming nailalagay dyan. Yung isa ko kasi medyo ano na siya, medyo palitin na. Pero goods pa din, nagagamit pa rin naman. Pero ito, binigyan ulit tayo ng bago. Tapos mukhang may iba pang mga laman na mga bag dito. Ayan, may nasasalat ako dito eh. So, meron kasing mga bagong item si Immortal Bag. So, makikita nyo ito sa mga susunod natin mga vlog. Tapos, yung iba kasi nilang mga version 1 ng mga leg bag, belt bag, iba't ibang mga bag nila. Nagkaroon sila ng tinatawag na revamp. So, kumbaga na-innovate, mas gumanda yung ibang mga design. Maganda na siya pero mas pinaganda, mas pina-quality. Ayun, meron siyang mga ganun na mga pagbabago sa ibang mga bag. At yun nga, meron siyang mga bagong item. Kaya malalaman natin kung ano yung laman nitong iba na to. Yun nga lang, inabuto na naman tayo ng padilim. Dahil hapon na naman tayo umalis ng bahay. Dito nga pala sa Bulacan, meron ditong ano, eto, yung bantayog ni Marcelo H. Del Pilar. Kasi dito siya nakatira sa part ng Bulacan na to, dito sa San Nicolas, baryo San Nicolas to. Kaya kung mababasa nyo dito, dito siya ipinanganak noong August 30, 1850 ba? Ang labo na ng mata ko. Basta parang yun nababasa ko dito. Tapos ayun yung bantayog niya sa likod. Ito para tong park, yung lugar na to. Ang alam ko din, museo to. Hindi ko lang alam kung saan dito yung pinaka-museo. Kasi may nagsabi sa akin yung dating driver nila quiz ng L3 na museo nga daw to. Na nandito sa may part nito yung pinaka-museo. Pero hindi ko alam kung nasan siya. Basta dyan part yun. Tapos dito, pag usad nyo ng konti, ito naman yung Marcelo H. Del Pilar Elementary School. Tama ba? Ayan. Alam ko elementary lang to. Ayan. Memorial School. Sarado na rin siya. Hindi na natin mapapasok yun. At dito sa Bulacan, nandito din yung Cool Waves na tinatawag. Ayan, papasok dyan. Baka gusto nyong maligo, pati amihana. Magkaiba pa ba yun? So, senior ko lang naman. Baka lang naman gusto nyong puntahan o hinahanap nyo yung Cool Waves na yun. Dito yan sa Bulacan. Pero kung ayaw nyo naman puntahan, eh, nasa inyo naman. Senior ko lang talaga. Sa mga nagtatanong nga pala dito sa gamit ko na MDL, ang brand nito is Future Ice. Ayan. Isa lang yung nakakabit dyan na parang nagugustuhan siya nung iba kasi dahil parang pa-box daw siya o rectangle yung pukol. Wala siyang sabog na pukol. Kaya focus lang siya kung saan siya nakatapat. Kaya hindi rin siya masyado nakakasilaw dun sa iba. Ang pagkakatanda ko sa F15 yata to, yung model nito, parang ganun. Tapos ito yung hindi wireless. Meron kasing wireless nito. Pero yung nakakabit sa akin, ito yung hindi wireless. Hindi ko nakanabit yung isa kasi para sa akin okay naman yung pukol ng ilaw. Malakas naman siya. Kaya isa na lang yung nilagay ko. Ayan, sa mga gustong bumili, hindi na ako ambassador nitong Future Ice. Pero Future Ice yung brand nito. Para sa mga nagtatanong. Okay, so pabalik na tayo ng Malolos. Andito na tayo sa may part ng Panasahan. Ito yung isang part na pwede nyo mabila ng mga seafoods kapag magagawi din kayo dito. Mga mura din alam ko yung mga seafoods dito kasi marami ditong mga fish pond. Bagsakan din to nung ibang mga may-ari ng fish pond, mga nahuhuli sa dagat. Kaya ayan, marami ditong mabibilan ng mga sariwang isda. Tsaka iba't ibang klase ng mga seafoods. May mga talaba din dito, tsaka hipon.
bangus, ayun, tilapia, yung mga anong tawag dun sa isang klase ng tilapia na yun, plapla tawag sa amin, yung parang may mga guhit-guhit na lumalaki ng ilang kilo yung nilalaki niya. Pwede kayo mamili dito pag nadaan kayo, may mga shells din. Ang pagkakaalam ko, yung presyo ng mga paninda sa Hagonoy tsaka presyo dito hindi nagkakalayo. Kasi yung mga taga Hagonoy nagdadala din ng mga kalakal dito kapag medyo mas maganda yung presyo ng bentahan dito. Ang lamig, umaambon-ambon pa. Inabutan na naman tayo ng ulan dito sa biyahe at ang pag-ambon-ambon na nagiging pag-ulan-ulan